Ako si Maria at ito ang aking kwento. Aalis na ako, kaya bitawan mo na ako. Ani ni Carmela, hinila naman siya ni Idam hanggang sa mapahiga siya sa kama. Ano bang ginagawa mo? Nakainom ka na naman. Ano bang nangyari sa meeting niyo ng client mo para mag-inom ka? Is everything okay? Tanong niya. Hindi na siya komportable sa paraan ng pagtitig ni Idam sa kanya. Nag-aalala ka ba? Napataas ang kilay ni Carmela pero sumagot pa rin siya. Oo naman, you're my husband. Paano kung mawala ka na naman sa katinuan at hindi mo makontrol ang sarili mo? Mabuti naman at nagawa mo pang umuwi. Natigil sa pagsasalita si Carmela nang halikan siya ni Idam. Nalalasahan pa ni Carmela ang matapang na alak na ininom ni Idam. Iniharang ni Carmela ang mga kamay niya at buong lakas na inilayo si Idam pero nanatiling nakaibabaw si Idam kay Carmela. Matulog ka na, lasing ka lang, wika ni Carmela nang maghiwalay ang mga labi nila. Alam mo ba kung bakit ako nag-inom ngayon? Manghula ba ako para malaman ko? Mataring na sagot ni Carmela, kaya natawa si Idam. Ilang inches lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Hindi nagiging komportable si Carmela dahil nararamdaman niyang hita ni Idam na nakadikit sa mga hita niya, lalo na at nakadress lang siya at tanging towel lang ang nakatakip sa private part ni Idam. You're making me crazy, Carmela. I told myself I shouldn't fall for you. Pero anong gayuma ba ang ginagamit mo? Hindi mo alam kung paano mo ginugulo ang isip ko araw-araw. Seryosong wika ni Idam. Bahagya namang natawa si Carmela na tila ba biro lang ang sinabi ni Idam sa kanya. Lasing ka lang, umalis ka na dyan dahil masyado kang mabigat. Balak po ba akong pisain? Nahihirapang sad ni Carmela dahil pilit niyang tinutulak si Idam pero walang nagagawa ang lakas niya. Kunot noong tinignan ni Carmela si Idam dahil hindi man lang ito umalis sa ibabaw niya. Naipikit ni Carmela ang mga mata niya nang halikan siya ni Idam. Banayad ang bawat halik ni Idam sa kanya. Hindi niya alam kung sasagot ba siya sa mga halik nito o hahayaan niya na lang si Idam. Dahan-dahan na hinahaplos ni Idam ang braso niya at nagbibigay ng kilabot sa buong pagkatao ni Carmela. Iniisip ni Carmela, paano kung maging tanga at bulag na naman siya dahil sa pag-ibig? Paano kung maling tao na naman ang mapili niya? Akma na sanang aalisin ni Idam ang dress ni Carmela nang pigilan siya ni Carmela. Bahagyang lumayo si Idam para makita niya ang mukha ni Carmela. Is there something wrong? Tanong niya. Dahil akala niya okay lang ulit kay Carmela na gawin nilang bagay na ito. Sinalubong ni Carmela ang titig ni Idam sa kanya. Bahagyang itinulak ni Carmela si Idam saka siya umupo. Tama ba tong ginagawa ko? Pakiramdam ko wala akong karapatan na maging masaya habang yung mga anak ko hindi ko alam kung anong kalagayan nila. Alam ko hindi naman sila hayaan ni daddy na masaktan. Pero masyado pa silang bata para mahiwalay sa akin. Lalo na at 2 taon nang nakalipas pero hanggang ngayon hindi ko pa rin sila nakikita. Anas niya. Naupo na rin si Idam sa kama sa kanya tinignan si Carmela. Tila bigla ring nawala ang epekto ng alak sa katawan ni Idam. Babawiin natin sila. Kakausapin ko si chairman kung pwede ba tayong humingi ng tulong sa personal lawyer niya. Tinignan ni Carmela si Idam. Sa tingin mo ba papayag siya? Gusto ko na talagang makita at makasama ang mga anak ko. Alam kong nalilito ka pa rin sa nararamdaman mo para sa akin pero pag-isipan mo munang mabuti. Ayaw ko namang gagamitin mo lang ang katawan ko dahil sa tawag ng laman. Ayaw ko maging parausan lang. Idam. Iniwas ni Idam ang paningin niya. Hindi niya naman sinasadya na yun ang maramdaman ni Carmela. Tumayo na siya saka siya nagsuot ng short. I'm sorry if you feel that way. Pagkatapos ng birthday ni chairman, kakausapin ko siya para matulungan tayo ng lawyer niya. Tumalikod na si Idam saka siya nagtungo sa veranda. Inayos naman ni Carmela ang dress niya dahil nakataas ito at kitang-kita na ang cycling niya. Nilapitan ni Carmela si Idam. Pareho na silang nakatingin ngayon sa kawalan. Do you really want to become the CEO of Festejo Corporation? Kuryosong tanong ni Carmela. Why did you ask? Blankong tanong din ni Idam. Iniisip ni Carmela kung sasabihin niya ba kay Idam ang pagpapakasal ni Roel kay Sofia. Dahil hindi ko alam kung paano ko harapin ng mommy mo kapag hindi kita nagawang tulungan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan ko hanapin ang mga dokumento ni mommy.
Nakilala ko na rin ang fiancé ni Sofia sa dinner namin kanina. It's your cousin. Kunot nung tinignan ni Idam si Carmela. Si Ruel ba ang tinutukoy niya? Wala naman na siyang ibang pinsan maliban kay Ruel. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon na tulungan akong maging CEO dahil hindi naman ako interesado sa posisyon na yan. Wala rin akong pakialam kung sino magiging asawa ni Ruel. Mag-focus ka na lang sa mga plano. Nandito lang ako sa likod mo. Nagtataka naman si Carmela kung bakit hindi interesado si Idam sa pagiging CEO. Ito ang gusto ng mga magulang niya para sa kanya, pero bakit wala siyang pakialam kung siya man ang maging CEO o hindi? Sa paanong paraan niya ba masusuklian ang ginagawa ni Idam sa kanya? Napalunok si Carmela. Nilapitan niya si Idam at hinawakan to sa pisngi dahilan para lingunin siya ni Idam. Sa lubong ang mga kilay ni Idam na nakatingin si Carmela. Iniisip ko anong ginagawa nito. Akma sanang halikan ni Carmela si Idam nang pigilan siya ni Idam. Tila napahiya naman si Carmela kaya hindi niya na magawang tignan ng diretso si Idam. Kung iniisip mong gawing kabayaran ng katawan mo, wag mo nang subukan. Hindi ako yung tipo ng lalaki na pagsasamantalahan ng kahinaan mo. If you want to have bed with me, you really mean it. Hindi yung iniisip mong gawing kabayaran. Lakas loob na hinalikan ni Carmela si Idam. Hindi man siya expert sa halik pero ginagawa niyang makakaya niya para hindi makahindi si Idam sa kanya. Hinawakan niya na rin ang sandata ni Idam. Shit, inuubos mong pasensya ko. Ani ni Idam. Ngumiti naman si Carmela sa kanya. Kaya mo bang kontrolin ang sarili mo? Paghahamon ni Carmela at muling lumapit kay Idam. Walang damit si Idam kaya malayang nahawakan ni Carmela ang matipuno nitong katawan. Dahan-dahang ibinaba ni Carmela ang isa niyang kamay. Napatingala si Idam at sinusubukang kontrolin ang sarili niya. Pero paano niya yun magagawa kung si Carmelang nasa harapan niya? This woman, honest niya sa kanya binuhat si Carmela. Papasok ng kwarto at inihiga sa kama. Napapangisi na lang si Carmela. Ngayong araw ng birthday ni Chairman Festejo, imbitadong buong pamilya ni Carmela at marami ring mga business tycoon ang dadalo. Tiningnan ni Carmela ang painting na in-order pa niya mula sa spa niya. Hindi niya alam kung magugustuhan ba ito ni Chairman. Lalo na't hindi naman masyadong mamahalin pero ang mahalaga, may maibibigay siyang regalo dito kaysa wala. Nahihiya kasi siyang wala malang maibigay bilang asawa ni Idam. Pakibalot na lang, salamat, utos ni Carmela. Humugot siya ng malalim na buntong hininga, hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Wala naman siyang ibang gagawin kung hindi ang tumayo at kumain lang sa birthday party ng chairman. Nang makuha niya na ang painting na pina-order niya sa isang art gallery ay bumalik na siya ng kumpanya. Pasarado na sana ang elevator nang may biglang humarang dito. Tinignan ni Carmela si Ruel na siyang makakasama niya sa loob ng elevator. Hindi na lang pinansin ni Carmela si Ruel. Simula na makita sila sa dinner ay hindi pa sila ulit magkakausap. Wala rin namang dahilan para mag-usap silang dalawa. Nilingon ni Ruel si Carmela. Hindi niya alam kung paano niya ito kakausapin. Wala naman siyang dapat ipaliwanag pero bakit pakiramdam niya dapat siyang magpaliwanag. Pupunta ba kayo ni Idam sa birthday party ni Chairman? Pangbabasag niya sa katahimikan nilang dalawa sa loob ng elevator. Chairman personal invited us. Nakakahiya naman kung hindi kami pupunta. Blankong sagot ni Carmela. Napangisi naman si Ruel sa kanya binulsa ang dalawa niyang kamay. Kapag ba may nalaman ka tungkol kay Idam na hindi mo magugustuhan, will you still stay by his side? Kunot nung nilingon ni Carmela si Ruel. Ano na naman bang binabalak ni Ruel laban kay Idam? Nang maramdaman ni Ruel ang mariin na pagtitig ni Carmela sa kanya, ay nilingon niya ito. Alam mo naman na business lang ang namamagitan sa mga pamilya natin. Kung may malaman man akong dark side ni Idam, ano bang karapatan kung husgahan siya? Kung nangyari man ang bagay na yun na hindi pa kami magkakilala, sino ako para magalit sa kanya? Sagot ni Carmela. Napaigting naman ang panga ni Ruel. Maswerte talaga ang pinsan niya dahil nakahanap ito ng babaeng iintindihin siya sa lahat ng bagay. Bahagya na lang na natawa si Ruel sa kanya iniwas ang paningin niya. Hindi ba talaga maapektuhan si Carmela? Hindi ba talaga siya masasaktan? Sa dami ng babae sa mundo, bakit palagi na lang sa isang babae lang sila nahuhumaling? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ruel. Ayos lang ba sa'yo kung magiging bayaw mo ko? Wala akong pakialam sa kung sinong mapapangasawa ng kapatid ko. Ikaw ang napili ni Tita Shoni para sa anak niya. Kaya anong magagawa ko sa bagay na yun? If you like Sofia, then marry her. Kailangan ko pa bang ibigay sa yung blessing ko? Desisyon yun naman ang masusunod.
Mariing napatitig si Ruel kay Carmela. Naiinis siya sa bawat sagot nito. Bakit gusto niyang pigilan siya ni Carmela na huwag magpakasal kay Sofia? Nang mapansin ni Carmela na nakarating na sila sa floor nila ay mabilis niyang pinindot ang open button ng elevator dahil hindi niya namalayan na nakarating na sila pero huli ng lahat dahil sumarado na ito. Napabuga na lang siya ng hangin. Puro kasi tanong si Ruel kaya hindi niya namalayan na bumukas na palang elevator. Napahawak sa metal si Carmela nang biglang umuga ang elevator. Patay sindi na rin ang ilaw kaya mabilis na pinindot ni Ruel ang open button pero hindi bumubukas ang elevator. Anong nangyayari? Nasira ba yung elevator? Tanong ni Carmela at paulit-ulit na ring pinipindot ang open button. Pero walang nangyayari. May tao ba dyan? Hello? Malakas sa sigaw ni Ruel sa kanya hinampas ang pintuan ng elevator pero walang nakakarinig sa kanya. Tinignan ni Carmela ang ilaw na patay sindi. Nagsisimula na naman siyang mahirapang huminga lalo na't nasa maliit lang sila na space. Please open the door! Sigaw ni Carmela. Hindi siya pwedeng makulong sa loob. Malakas niyang hinahampas ang pintuang nagbabakas sa hali na may makarinig sa kanila. Carmela, calm down. Pagpipigil pa ni Ruel dahil namumula ng mga kamay ni Carmela sa lakas ng pagkahampas niya sa pintuan. Sinubukan ni Ruel na buksan ang elevator pero walang nangyayari. Huwag kang mamamatay please, ani Carmela sa isip niya habang nakatingin siya sa ilaw. Is someone there? Muling sigaw ni Ruel pero walang sumasagot sa kanila. Nang mamatay ang ilaw ay napaupo na lang sa sulok si Carmela at niyakap ang mga tuhod niya habang nakapikit ang mga mata niya. Carmela, tawag ni Ruel sa kanya pero hindi sumasagot si Carmela. Kinuha ni Ruel ang cellphone niya sa bulsa niya sa kanya sinindi ang flashlight nito. Nang makita niya ang pwesto ni Carmela nilapitan niya ito. Are you okay? Hey, what is happening to you? Nag-aalalang tanong ni Ruel. Rinig na rinig ni Ruel ang malakas na paghinga ni Carmela. Alam niyang nahihirapan na itong huminga. Muling tumayo si Ruel at sunod-sunod na hinampas ang elevator. May tao ba dyan? Buksan niyo to! Nandito kami sa loob! Sigaw ni Ruel. Namumula ng mga kamao niya sa pagsuntok sa elevator. Buong lakas niya rin binubuksan ng elevator pero wala talagang nangyayari. Damn it! Nainis niya ng mura. Muli niyang nilapitan si Carmela at niyakap ito. Please, look at me Carmela. Anas niya. Naalala niyang takot sa dilim si Carmela at sa malaking track. Naka-open lang ang flashlight ng phone niya at yun ang nagsisilbing ilaw nila sa loob. Hinawakan ni Ruel ang magkabilang pisngi ni Carmela. Open your eyes. I'm here. Walang mangyayari sa'yo. Pagpapakalma niya dito pero nanatiling nakapikit ang mga mata ni Carmela. Kapag nagpatuloy na malalim ang bawat paghinga niya, posibleng mawalan siya ng malay. Walang mananakit sa'yo dito. Buksan mo ang mga mata mo at sa akin ka tumingin. Pilitin mong labanan ang kinatatakutan mo. Huwag mo hayaan na habang buhay ka na lang ganito. Paano kung hindi mo ko kasama? Paano kung mag-isa ka lang ngayon? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Pagdadaldal ni Ruel. Hinaplas ni Ruel ang mga pisngi ni Carmela gamit ang hinlalaki niya. Open your eyes slowly. Wika pa ni Ruel. Napalunok naman si Carmela at kahit na nanginginig pa siya sa takot ay dahan-dahan niyang minulat ang mga mata niya. May liwanag naman siyang nakikita at malinaw niya rin nakikita ang mukha ni Ruel. You're doing good. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan, okay? Patuloy na pagpapakalma ni Ruel. Calm down. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Wala tayong hangin dito at kapag patuloy na malalim ang bawat paghinga mo, baka tuluyan kang mawala ng malay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito so save your energy. Tumangot-tango naman si Carmela at pinilit na pinakalma ang sarili. Niyakap ni Ruel si Carmela. Gusto niya sanang subukan pang buksan ang elevator at tumawag. Baka sakaling may makarinig sa kanya sa labas pero hindi niya naman magawang iwan si Carmela. Wala ring signal ang phone niya dahil kulong na kulong sa loob ng elevator kaya wala silang magagawa kundi ang maghintay kung kailan bubukas ang elevator. Samantala naman, kanina pa tawag ng tawag si Sofia kay Ruel pero hindi ito sumasagot. Balak sanang magpasama ni Sofia kay Ruel para mamili ng maisusuot niya ngayong gabi para sa birthday party ni Chairman Festejo. Gusto niya sana na couple ang isusuot nila. Nasaan na ba siya? Nandito lang siya kanina. Ani ni Sofia habang nagtitipan ng message sa phone niya. Nagtungo na si Sofia sa elevator at hinihintay itong bumukas. Ma'am, pasensya na po pero hindi pa magagamit ang elevator ngayon. Maintenance lang po. Saad ng isang lalaki. Ilang minuto pa ba kayo matatapos dyan? Nainis sa tanong ni Sofia. Gusto niyang tingnan si Ruel kung nasa office niya na ba ito o baka kasama na naman si Carmela. Mga 10 minutes pa po. Sagot ng staff.
Napapairap na lang si Sofia, wala siyang nagawa kundi ang maghintay dahil ayaw niyang umakyat sa hagdan lalo na't naka-heels siya. Muli niyang tinawagan ng number ni Ruel pero hindi niya talaga ito makontak. Malakas naman ang signal dito pero bakit ang hirap-hirap niya makontak? Kulot nung usal ni Sofia. Nang maramdaman ni Sofia na may tumabi sa kanya, nilingon niya ito na wala naman ang pagkakunot ng noon niya nang makita niya si Idam. "What are you doing here?" Tanong niya. Hindi naman siya nilingon ni Idam. "Nandito ako para sunduin ang asawa ko. Nakita mo ba siya?" Hindi ko siya matawagan, blankong sagot ni Idam. Napapasimangot na lang si Sofia. Kailan niya ba makukuhang loob at atensyon ni Idam? Kahit na ipinagkasundo na siya kay Ruel, mas gusto pa rin niya si Idam pero wala na siyang magawa dahil kasal na ito. "Hindi ko alam. Hindi ako tanungan ng mga taong nawawala." Masungit niyang sagot. Hindi na lang sumagot si Idam sa kanya tinignan ang elevator na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagamit. "Matagal pa ba?" Tanong ni Idam sa mga lalaking gumagawa sa elevator. "Saglit na lang po sir," sagot nito. Pwede namang gumamit ng hagdan si Idam pero masyadong mataas ang pupuntahan niyang floor kaya hihintayin niya na lang itong matapos. "Pupunta rin ba kayo ni Carmela sa birthday party ni Chairman?" Tanong ni Sofia para may mapag-usapan sila ni Idam habang naghihintay sila ng maayos ang elevator. "Of course," tipid na sagot ni Idam. Nag-iisip naman kaagad si Sofia na pwede pa niya sabihin para hindi sila matahimik. "Kung hindi ka nilapitan at kinausap ni Carmela para pakasalan siya, pakakasalan mo ba ako?" Kunot nung nilingon ni Idam si Sofia. Hanggang ngayon ba hindi pa rin to nakaka-move on? "Ikakasal ka na kay Ruel, hindi ba? Ano pa bang gusto mo?" "Gusto ko lang malaman kung pakakasalan mo rin ba ako, kung hindi lang sumingit si Carmela at sirain ang magiging kasal sana natin." Ibinalik na ni Idam ang paningin niya sa harap niya, saka niya sinagot si Sofia. "Walang sinira si Carmela. Kagustuhan ko ring pakasalan siya kaysa pakasalan ka." Parangkang sagot ni Idam. Napasimangot naman si Sofia dahil sa masakit na sagot ni Idam. Hindi lang siya ulit nagtanong pa dahil baka siya na lang ang masaktan at mainis sa huli. Nang gumana ng elevator ay tahimik na silang dalawa. Hinintay nila na bumaba ito at bumukas. Mauna na sanang papasok si Sofia nang bumukas ito pero napatigil siya na makita niyang dalawang taong nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang isa't isa. Tumingala naman na si Ruel nang bumukas ang elevator. "Ruel?" Hindi makapaniwalang saad ni Sofia. Nag-init ang dugo niya dahil sa nakita niya kaya inis niyang hinilang babaeng kasama ni Ruel. "Sofia, stop it!" Pigil ni Ruel sa kanya ito nilayo. Inangat na rin ni Carmela ang ulo niya. Nahihilo pa rin siya kaya hindi pa malinaw ang nakikita niya. "Carmela," usal na rin ni Idam. Galit na tiningnan ni Idam si Ruel sa kanya ito sinuntok sa mukhang ikinasigaw ni Sofia. "Anong ginawa mo sa kanya, ha?" Galit na sigaw ni Idam. "Pwede bang kumalma ka na muna?" Inis namang sagot ni Ruel. "Paano kami kakalma kung makikita namin kayo sa ganong sitwasyon, ha? I'm your fiancé, Ruel. At asawa naman ng pinsan mong babaeng kayakap mo." Galit na rin sigaw ni Sofia kay Ruel. Hindi pinansin ni Ruel ang mga to at inalalayan na si Carmela na tumayo. Tinulak naman siya ni Idam para si Idam na umalalay dito. "What happened? Carmela, are you okay?" Tanong ni Idam. Tinignan naman ni Carmela si Idam pero tila wala pa rin siya sa sarili niya. Naiinis si Idam kay Carmela dahil maraming beses niya na itong sinabihan. Naiwasan niya si Ruel hanggat maari pero tila ba hindi man lang ito nakikinig sa kanya. Gusto niya sanang iwan na lang si Carmela pero wala naman siyang tiwala kung iiwan niya ito kay Ruel. "Nasaraduhan kami ng elevator at namatay ang ilaw. Wala kaming ginagawa, nagkataon lang nasabay kami sumakay ng elevator." Pagpapaliwanag ni Ruel. Hindi naman na nagsalita si Idam at sinama niya na si Carmela sa kanya. "Nalak lang kayo sa loob pero dapat sa ganong posisyon? She's married, Ruel. Do you like her?" Nag-hysterical na tanong ni Sofia. Blanco lang naman tinignan ni Ruel sa Sofia. Sa kanya ito tinalikuran. Wala siyang panahon na unawain ang pagdududa ni Sofia sa kanya. "Ruel, answer me!" Sigaw ni Sofia pero dire-diretso lang si Ruel. Inis na napapadyak sa sahig si Sofia. "Bakit ba puro na lang kayo, Carmela?" Naiinis niyang sigaw. Ano kaya ang mangyayari ngayon na saksihan ni Idam ang tagpo sa pagitan ni Ruel at Carmela? Maging dahilan kaya ito para magalit si Idam kay Carmela? Ano ang gagawin ni Sofia ngayon na tila dalawang festeho ang nagkakagusto kay Carmela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.